Alright, mainit na balita mga kapatid, no? Sinimulan na ng China at saka Russia mga tol ang kanilang Pacific Ocean Patrol. Naku po, matinding gulo to pag nagkataon kapag meron silang mga pinasok na teritoryo hindi nila dapat pasukin mga tol. Eh naku po, at isa pa sa mga balitang panonoorin natin ngayon mga tol, eto. Ang North Korean hackers ay tinatangka daw umanong nakawin ang nuclear secrets ng US at iba pang mga bansa. Naku po, talaga naman palala ng palala. So ito ang mga balitang nasagap natin ngayon mga tol at bibigyan natin to ng komentaryo at reaksyon. Samahan ninyo ako mga kapatid, pero bago yan huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. Alright, itong balitang to mula sa Net25. So panoorin na natin to mga tol. Nagsimula na ang kauna-unahang joint patrol sa North Pacific Ocean ng Russia at China, kabilang na po rito ang Bering Sea na malapit sa karagatan ng Alaska. Ang dalawang bansa ay makailang ulit na nagsagawa ng joint patrol sa mga nagdaan at regular na lumilipad ang bombers ng Russia sa Bering Sea. Ito ang unang pagkakataong nagsama ang dalawa sa North Pacific area. Nilinaw ng dalawang bansa na wala silang anumang target sa nasabing operasyon. Siyempre, di ba? Wala naman talaga sila sasabihin gano'n. Wala kaming target sa mga ganitong operasyon, di ba? Ayon naman sa US-Canadian North American Aerospace Defense Command o NORAD na kanilang na-intercept ang ilang mga bombers sa international space, subalit hindi naman nila ito banta. Pinuna naman ni Alaskan Senator Lisa Murkowski na ang pagyayari at sinabing isa itong provocation. Iginiit naman ni Defense Secretary Lloyd Austin na handa ang Estados Unidos na rumisponde kung sakaling tumawid ang nasabing patrolya sa international airspace ng kanilang teritoryo. Yun na nga yung delikado doon mga tol kasi parehong malalakas na bansa to mga tol. Imagine US, Russia, China mga tol. Diba? Yan yung mga tatlong nangungunang malalakas na bansa at talagang nagigirian mga tol. Diba? Kapag tumawid sila sa international space at umabot sila mga tol sa, alam mo na, pinagbabawal nilang mga area, hindi to katulad ng Pilipinas na hahayaan lang natin, di ba? Hindi ang katulad ng Pilipinas na ayaw natin ng gulo mga tol. Pero etong mga to kasi mga war freak tong mga to Di ba? Yan ang isa sa mga pwedeng pagmulan ng hindi maganda at pwedeng pagmulan ng talagang ayaw natin mangyari. Bakit tayo may pakialam dyan mga tol? Kasi kapag yung mga bansang yan naglaban-laban mga tol, apektado tayo kahit hindi tayo direktang kasali sa gera mga tol. Apektado ekonomiya natin dyan. Ang laki nga ng naging epekto sa ekonomiya natin mga tol nung nagkaroon ng labanan ng Ukraine at Russia. Diba? Magpahanggang ngayon mga tol magpahanggang ngayon nararamdaman natin yun mga tol sa ekonomiya natin. Diba? Yung pagtaas ng krudo. Isa yan isa yan sa mga naging impact mga tol Diba? Grabe. And if it happens again, if there's any kind of challenge from any direction, I have every confidence that Northcom and NORAD will be at the ready and will be able to intercept. As to whether or not our adversaries are testing us at this particular time, they're always testing us, and that's no surprise to any of us. Sinusubukan daw sila mga tol at hindi na yun nakakagulat pa. Always testing us, and that's no surprise to any of us. We see activity in the north on a number of occasions, and we are always at the ready to address that activity. Matindi dyan no? Iginiit naman ng China na walang kinalaman ang kanilang operasyon sa nagaganap na international and regional situation. O di ba? Ganon din ang China mga tol. O, di ba kapag nagkakaroon tayo ng mga pagsasanay na ganyan, react sila ng react Di ba? Wag daw ilagay sa alanganin na sitwasyon at alanganin ng kapayapaan sa rehiyon. O ngayon sila nagsasagawa ng exercise, todo naman din sila. Walang hinalaman yun sa mga ganyan-ganyan. Wala kaming balak na guluhin kayo. Ay naku po talaga. Hinalaman ang kanilang operasyon sa nagaganap na international and regional situation. According to the annual cooperation plan between the Chinese and Russian militaries on July 25, 年度合作计划7月25日 The two sides organize a joint air strategic cruise in the relevant airspace of the Bering Sea.
联合空中战略巡航。这是自2019年以来两军组织的第8次空中战略巡航，进一步检验提升两国空军协作水平。Para daw ma-test at ma-enhance lang ang level of cooperation between the two air forces. 深化两国战略互信和务实合作。 And deepens the strategic relationship and pragmatic cooperation between the two countries. Ang hilig nila magbigay ng mga ganyan dahilan, pero pag sila binibigyan ng ganyan dahilan mga tol, hindi nila tinatanggap. 此次行动不针对第三方，符合相关国际法 This action is not aimed at a third party, is in line with international law. 和国际 Gumagamit din sila ng international law mga tol. No? As if naman na kinikilala at ginagalang nila ang international law mga tol. 实践，与当前国际和地区局 And practice and has nothing to do with the international regional 势 situation. 无关。 Yan mga balita dyan mga tol. Ito isa pa sa mga matitinding balita mga tol. North Korean hackers tinatangka umanong nakawi ng nuclear secrets ng US at iba pang mga bansa. Ito talaga pwedeng pagmulan din ng gulo mga tol eh. Itong North Korea mga tol. Ewan ko anong isip ang tumatakbo sa isip nito mga to eh. Papanoorin natin to. Ito namang balitang to ay mula sa UNTV News mga tol. Nagbabala ang Estados Unidos at United Kingdom na tinatangka ng North Korea hackers na nakawin ang nuclear at military secrets ng iba't ibang pamahalaan at pribadong kumpanya sa iba't ibang panig ng mundo. Layo nitong maisulong ang militar at nuclear programs at ambitions ng Pyongyang. Hindi mo alam kung ano ba ambisyon nila sa buong mundo, di ba? Ang ambisyon ba nila magwakas na ang daigdig, basira na ang mundo? Di ba? Iba kasi yung pinagkakaabalahan nito eh. Habang ang maraming bansa mga tol abala sa pagpapaunlad ng ekonomiya, maging moderno, di ba? Maging sibilisado, sila mga tol. Iba nga ang panahon dito sa bansang to eh, di ba? Iba nga ang taon nila eh. Talagang hindi mo alam kung ano tumatakbo sa isipan nila at bakit ginagawa nila itong mga bagay na ganyan eh. Target umano ng mga grupong kilukoy na Andariel at Onyx Fleet ang defense, aerospace, nuclear at engineering entities upang makakuha ng classified information. Kabilang narito ang US Air Force, bases, NASA at defense companies. Grabe yung nagbabalita Nagahang. Anyway mga kapatid, eto ang mga balita natin ngayon na talagang kailangan nating bantayan dahil hindi talaga nagiging maganda ang takbo ng ating panahon mga tol at papalapit tayo sa mga hindi natin gustong mangyari at gusto nating maganap mga tol. Katulad na lamang ng pagsasama nitong Russia at China na posible talagang magdulot ng conflict kung sakasakaling lumagpas sila sa mga limit, no? Tapos etong North Korea, nakikita natin yung mga hakbang nila. Talagang matagal na nilang gustong magpagharian na ata ang buong mundo mga tol eh. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo sa mga balitang to? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.